Magkano nga bang mag-Baguio? In this video, we will share our 3 days and 2 nights Baguio DIY itinerary, plus our breakdown of expenses, so make sure to watch till the end. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. We stayed here in 217 Bonifacio Residences located in Upper Bonifacio Street, Baguio City. Nag-book kami through their FB page, then receive a message confirming our reservation. Upon check-in, nangingi sila ng valid ID, then nag-fill out ng form. Upon check-in na din yung payment sa room. Yung room namin, 1,800 pesos per night. So we paid 3,600 pesos for 2 nights. Eto pala yung room rates nila. Screenshot nyo na lang. May nag-assist sa amin papuntang room. Binigyan din kami ng access card for elevators and doors. It's their way to secure the place. Para nga naman iwas sa mga outsider. Ang ganda ng interior ng lugar na to. Every floor may shared kitchen at common area. Here's the look of our room. We got 2 single beds. May sariling CR. May towels sa toiletries na din yan. As you can see guys, walang aircon, pero malamig dahil ganito yung bintahan niya. Alas 3 na kami nag-check-in, medyo na late kami kasi galing pa nga kaming Pangasinan. So, pupunta kami sa aming first attraction. Welcome to Lourdes Grotto. Hindi kami makapagsapal na umakyat sa hagdan guys. Kasi mga, alam mo na, mga 30s na, hingal na. So, dito kami dederecho kasi magpupunta rin naman kami sa Mirador. May parking po ng 50 pesos. 50? Accept this candle. Baguio pa? Walang patag dito sa Baguio. Kung pupunta ng Mirador Heritage, paan kayo ng maraming hangin. Kasi kakapusin kayo. Unless kung bata kayo. We're back to the 217 Residences. Ito yung labas ng 217 Residences. So may mga dumadaan na dito na public transport. So nilalakad na lang namin. Lalakad kami kasi traffic din. For our dinner, dito kami kumain sa Point and Grill. Uy, shoot! Uy, grabe! Halapi! Kaya mo to? Teka lang! Grabe naman to! Guys, tignan nyo yung serving nila. Less than 200 kids. Ang laki ng serving nila. Sarap. Natikman din ng pigar-pigar. Ang lambot ng beef. For dinner, we spent 617 pesos. Cold ka na? Ano sabi mo? Jacket ka na? Nag-grocery din kami and we spent 283.25 pesos. So, naglakad lang ulit kami from Session Road pabalik sa aming accommodation. Safe naman dito sa Baguio, oh. Tingnan nyo. Kami allotted space for ano? For walking. Ayan, tingnan nyo. Okay. Upon request nga pala yung dental kit at sleepers dito sa 217. Wee! Not everyone. Bukas naman. What? Let's have a breakfast. To avail the free breakfast, kukuha lang kayo ng stub sa reception.
free plated breakfast starts at 7 p.m. to 10 p.m. May choice din kayo ng American or Filipino-style breakfast. It's our day 2 in Baguio. So maglilibot ulit kami dito. And for our first destination, Strawberry farm, here we come. Bawal mo, wala ng bike dito. pupunta kami Strawberry Farm. Tapos nag-waste lang kami. Tapos dito kami dinaan. Hindi naman sinabi ni Waze na puro slide pala yung daanan natin. Literal na slide daw. Uy, gagi ka. Ang dala ka dyan. For car parking guys, 50 pesos for small vehicles. Yan nga, 20 sa motor, 70 sa double tire. For first 4 hours. Magkano Bali, sobrang? 700 po ang per kilo. Group po siya. Minimum natin is 1 kilo. Wala po natin sa kanya. Ano naman ang kunin mo? Okay, 4 talaga. Kunin ko na lang sila. Ako, saan po kami? Ay, sige po, pasok na. Pasok na tayo. You wanna pick na? May nakikita ka na? Apa. Saan? Tanan! Kilo nito guys ay 700. Are you happy? Yes! Actually, ito yung rason ba't kami pumunta ng Baguio mag-strawberry picking. So kung hindi kami mag-strawberry picking, may magwawalang bata dito. Exit is this way, Mommy. Ito, yun ang exit. Sarap. Like it? Yummy. Cut. Yay! Traffic situation as of 10:23. So, ito lang yung magiging struggle nyo pag may dala kayong sariling sasakyan sa Baguio. Yung mga parking space sa mga attraction nila. So, wala kaming nahanapan na parking. So, ang ending, bumalik kami sa 217. Lalakari na lang namin from Ililikha. So, malapit lang naman. Wala naman kami yung Jessie. Parating din. Dito sa baba doon. Dito na rin pala kami nag-lunch and we spent 530 pesos. Vegan. Papaka-vegan tayo dahil kay Jessica Ling nandito kami. Yogurt milkshake, 119 pesos. Let's Ililikha guys. Follow me. So lalakarin ulit namin papuntang next destination. Ano ba gusto mo yung pedal, di ba? So big. Happy naman. Mauna po yung magpe-pedal po. Dalawang aga. Dalawang agaw. Please say hi! Hi. 250. Yay! Yay! Pasok. To the park. Whee! Oh my God, this After Burnham, dumiretso kami sa Baguio City Market for pasalubong and we spent 2,500 pesos. Kantong ka na lang. Sa 217 residences po. Masahe sa Princess. Dalawa lang kami. Renta. Mas mura sa parking. We're back to the accommodation. Papahinga na kami. For dinner, we spent sa famous restaurant sa Baguio. Grabe talaga ang servings dito. Dami na naming nakain pero ang dami pa rin natira. And we spent 710 pesos. Papababa lang kami ng kinain. Eh, Diyos ko po, ang kinain namin sa Good Day. So, syempre, mag-SM Baguio muna kami.
Lang. We're checking out around 6 a.m. dahil may coding dito sa Baguio, guys. At nagkataong coding yung sasakyan namin. So, hindi na namin ma-avail yung free breakfast nila. Kaya lalarga na kami. Checking out. Ang coding dito sa Baguio sa restricted area ay 7 a.m. to 7 p.m. For breakfast, bumili lang kami sa 7-Eleven and we spent 154 pesos. Dahil maaga pa daw. So, babalikan namin yung pupuntahan dapat namin kahapon. Ayan, kalagay. Saan yung gate 1? Parking fee, dito na rin ito ba binabayan? May area lang kung hanggang saan yung sasakyan. Shuttle, papunta sa mismong castle. Let's go! Go! So, magpapapicture lang kami dun sa Lion's Head. Saka na muna yung ano mo. Kahit katawakan mo, kasi Bumili din kami ng shirt souvenir dito and we spent 475 pesos. So here's our Baguio expenses for 3 days and 2 nights. Good for 2 adults and a kid. Take note na wala pa dyan yung gas and toll namin dahil nagbulinaw Pangasinan din kami.